Hi guys! Pasensya na kung ngayon lang ako naka-upload kasi medyo mahina po yung internet namin and medyo busy din ako nitong mga nakaraan. At narito na nga ang karugtong ng ating kwento. Lumipas ang 2 buwan. Kiss me under the light of 1,000 stars. A perfect couple is dancing under the sparkling lights. Everyone's eyes are on them. I can't wait to finally claim you. Bulong ni Marcus kay Anne while they are dancing. Ngumiti si Anne. Maybe another 2 months. Waiting is a virtue. Saad niya habang nakatiting dito. Kumikislap sa kaligayahan ang mga mata ni Marcus habang titig na titig kay Anne. You don't know how hard it is for me to control every time you're in my bed. Bulong ni Marcus. Simpleng kinurot ni Anne ang nobyo. Mamaya may makarinig sa'yo eh. Saad niya pagkatapos. Tayong 2 lang namang sumasayaw. Huwag kang mag-alala. Ani Marcus na napakagatlabi. Makakaganti rin ako sa mga kurot na tinamasa ko mula sa'yo. Dagdag pa nito. Che, wala kasing preno ang bibig mo. Birong sabi ni Anne. Sasagot pa sana si Marcus, but the music has ended. Ang ginawa na lang nito ay kinantalan ng halik sa noo si Anne, pagkatapos ay sa labi. Kotang-kota na sa kakahalik sa nobya. Maya-maya ay bumalik na sila sa table nila. Pumailan lang muli ang isang tugtugin at sa pagkakataon na yon ay sila naman ang umupo at ang mga guests ang nagsayawan. Sana diretso na lang kasal eh. Usal ni Marcus. Napailing si Anne. Alam mo ikaw, puro ka reklamo. Akala ko ba you're willing to wait? Bulong nito kay Marcus. Yeah, but the universe seems trying my patience. Bulong ni Marcus pabalik kay Anne. Cause I want to see you get crazy in bed with me. Bulong ulit nito. Don't worry my love. I'll be well prepared on that night. Determinado na tugon ni Anne at sinundan ng kindat. Mahal, daliri ko pa lang ang nakapasok. Baliw na baliw ka na. How much more if my, you know. May pabitin sa dulong saad ni Marcus. Kamay ko pa lang ang tumatrabaho. Tirik na ang mga mata mo. Paano kung pumasok na sa akin? Ganti naman ni Anne. Mahal, you should learn the proper way to make me crazy, not just by letting me in. Do you get what I'm saying? Pilyong turan ni Marcus. Nagkibit balikat si Anne bago muling nagsalita. Yeah, I'm not that wholesome to not get what you are trying to tell. Let's see who will become the craziest. Saad ng dalaga. Patuloy sa bulungan ang dalawa habang sumasayaw ang mga bisita. Anne feels how Marcus eagerly wants her. But he keeps controlling himself not to claim her before their wedding. Pero hindi siya magpapatalo sa nobyo pagdating sa usaping ganun. Kahit ang totoo, medyo kinakabahan siya dahil hindi naman kaila sa kanya ang size nito. Talagang mawawasak ang perlas ng silanganan niya sa unang gabi nila. Lumipas ang mga oras. Nagtapos ang gabing yon nang lahat ng dumalo ay masaya. Lalo na sina Anne at Marcus. Because they are now engaged. At pagkatapos lang ng ilang buwan ay mag-isang dibdib na. On the other side, kung may ligaya ay asahan na mayroong kaakibat na masamang balita o malungkot. Nang sumunod na araw, pagkatapos ng engagement ay nakatanggap ng balita sila Marcus. Mahal, are you okay? Tanong ni Marcus kay Anne. Bitin ka ba sa ginawa ko kagabi? I'm in mood now. Sinundan pa ng biro at kagatlabi. Anne looked at him seriously. What's wrong? Muling tanong ni Marcus. Dahlia died. Malungkot na sambit ni Anne. And? Bigkas ni Marcus. Alam ko na hindi siya naging mabuti sa akin.
But I did not accept her apology. I'm feeling guilty, Marcus. Malungkot pa rin ang tono ng dalaga. Mahal, nobody wants that to happen. Don't feel guilty about it. It's not your fault. Pag-alo ni Marcus. I know. Lumapit si Marcus sa nobya. Mahal, there's always a right timing of forgiving. Saad nito, matapos tumabi kay Anne at kinabig palapit sa kahinalikan sa buhok. Pinilig naman ni Anne ang ulo nito sa nobyo. Would you like me to ease your guilt? Maaga pa naman. Bulong ni Marcus. Kinurot ni Anne sa tagliran ang nobyo. Alam mo ikaw, ginagawa mo ng bisyo ang ganun ha. I'm so addicted to you. Everything about you. Ani Marcus na sinimulan ng amoy-amuyin ang buhok ni Anne at ang kamay nito ay naglalagbay na sa dibdib nito. Mahal, nagugutom na ako. Saad ni Anne. Nagugutom na rin naman ako, pero ikaw ang gusto kong almusal. Bulong ni Marcus sa punong tenga ni Anne. Naramdaman ng dilaga ang init ng hininga nito. Marcus, mamaya na lang. Bulong ni Anne. I can't help it, mahal. I want it now. Ganting bulong ni Marcus. Then he gradually claimed her lips. Masuyong halik at puno ng pagmamahal ang ginawad nito sa labi ni Anne na siyang nagpapawala sa katinuan nito. Wala nang nagawa si Anne kundi ang magpaubaya. Dahil sa totoo lang ay parang hinahanap-hanap na rin ng katawan nito ang mga ginagawa ni Marcus sa kanya. Hindi na rin niya napigilan ang sarili na kapain ang nakatagong sandata ng nobyo. Pagkatapos ay pinasok niya ang kamay sa loob ng suot nitong boxer at hinawakan ang mainit na bagay na naroon. Bawat pag-ulos gamit ang kamay ay lalong tumitigas at humahaba hanggang sa kusa ng kumawala yun mula sa lungga. Sabay nilang pinapaligaya ang isa't isa gamit ang kanilang mga kamay at kapwa hindi mapigilan ang umungol dahil sa sensasyong nililikha ng kanilang ginagawa. Makalipas ang ilang minuto ay sabay silang nagsaboy ng katas ng pag-ibig. I love you. Sambit ni Marcus pagkatapos makaraos. I love you too. Tugon naman ni Anne at hinawakan ang pisngi ni Marcus. Maya-maya'y bumangon na si Anne para makapaglinis ng katawan. Pagkatapos niya ay si Marcus naman. Tara na, baka lumamig na ang pinahanda kong pagkain. Anyaya ni Marcus matapos kapwa mag-ayos ng sarili. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Anne at sandaling naiwaglit ang tungkol kay Dahlia. Kumain ka na. We will be busy for the preparation of our wedding. Dapat full energy ka. Tura ni Marcus habang magkaharap silang kumakain ng agahan. Ikaw din. Maikling sambit ni Anne. I'm well prepared, mahal. Don't worry about me. Saad ni Marcus na sinundan ng pilyong ngiti. Ikain mo na yan, gutom lang yan. Biro ni Anne. Mahal, bakit nga pala August 8 ang pinili mong date ng kasal natin? Tanong ni Marcus maya-maya. 8-8. Infinity signs. Wow, and you really believe in that? Saad nito. Oo naman, wala namang masama. Hindi naman kabawasan sa pagkatao yun. Nagkibit balikat si Marcus, saka pinagpatuloy ang pagkain. Lumipas ang ilang minuto. Pa, are you alright? Tanong ni Anne sa ama nang puntahan siya nito sa opisina. I'm going home, Iha. I know what Dahlia did to your mother, but let us arrange everything for her wake and funeral. She doesn't have family, but Dale. Tura ni Mr. Arellano habang nakayuko. Sige pa, ikaw ang bahala. Mag-ingat ka ha. We will follow. Kailangan lang namin asikasuhin ang plano ng venue ng kasal namin. Tamang-tama dahil kailangan namin pumunta ng Manila to meet our designers. Saad ni Anne. Uuwi na rin kami. Sasamahan na namin si Balae. Paalam naman ni Don Falcon. I thought you'll be staying here for a few weeks, Dad. Tura ni Marcus. I have so much more to do in my office.
We will be here a week before the wedding. Tugon ni Don Falcon. Nagkibit balikat si Marcus. Iho, I'll stay with you. Saad ni Meryl, kumapit pa sa braso ng anak. Okay, sambit ni Marcus. Naunang umalis ang ama ni Anne, pagkatapos ay sumunod naman sina Don Falcon. Pabalik na sana ang mga naiwan sa loob nang may biglang sulpot. Honey, kumusta ka na? Okay ka lang ba? Magaling na ba ang mga sugat mo? Magkakasunod na tanong ng babaeng biglang dumating at yumakap kay Marcus. Kumunot ang noo ni Meryl dahil sa nakikitang eksena. Hindi naman agad nakapagsalita si Anne. Sumulpot na naman ang kabuti. Baka nangangati. Turan ni Jel na nasa tabi ni Anne. Ano bakla? Patulan na natin. Bulong pa nito kay Anne. Nag-alala ko sa'yo ng husto. Mabuti naman at umuwi ka na rito at ligtas ka na. Patuloy ni Roslyn sa kabaliwan nito. Hindi ko kakayanin pag may nangyaring masama sa'yo. Dagdag pa nito at hinawakan sa pisngi si Marcus. Gustong-gusto naman ng isa riyan. Turan ni Anne pagkatapos ay niwan na sila roon. World War III na naman ito, sir. Kalimutan mo na ba na nang dahil sa babae na yan, kaya muntik na kayong mapahamak ni Anne? Ano to? History repeats itself? Turan ni Jel, saka tiningnan ng masama si Roslyn. Marcus, who's this girl, huh? You're engaged and yet you have another girlfriend? Galit na tanong ni Meryl. Are you following your dad's footstep, huh? Dugtong pa nito, pero hindi na pinakinggan ng binata dahil agad sinundan si Anne. Madam, this girl is... Nilingon ni Jel si Ashley na nasa tabi nito. Ano bang English ng patay na patay? Bulong nito sa kaibigan. Lo, malay ko yan. Kaya mo na yan. Ganting bulong ni Ashley. What? Who's this girl? Tanong ulit ni Meryl. I'm Marcus' girlfriend. And who are you two? Taas kilay na tugon ni Roslyn. I'm his mom. Tugon ni Meryl. Saka tinaasan din ng kilay si Roslyn. You know, madam, she's killing with my boss. Turan ni Jel. What? Bigkas ni Meryl. Auntie, she means that this girl is madly in love with Kuya Marcus. Si Grayson mula sa likuran ni Meryl. She's not his girlfriend. She is his ex-girlfriend. Dugtong pa agad ng binata. Call the security to take this lady out of here. Utos ni Meryl. Saka pinasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa ang babaeng nakatayo sa harap nito. I'm his girlfriend. Buntis ako. Dinadala ko ang anak namin. Turan ni Roslyn. Girl, hindi na uubra ang paandar mong yan. Luma na yan. Baka hindi mo alam na pwede nang magpa-DNA kahit nasa sinampupunan pa lang ang sanggol. Diyosera. Di na napigilan ni Jel ang magtaray. Kung ako ikaw, Roslyn, aalis na ako ng kusa. Saad ni Grayson. Hindi mo kilala ng lubusan ang kuya ko. So you better get out of here. Dagdag pa ng binata. Ikakasal na si Sir. Kaya lubayan mo siya. Singit ni Ashley. Aalis ka at lulubayan mo na si Marcus o hindi. Galit na boses ni Anne. May dala siyang baseball bat. Mahal, calm down. Malumanay na turan ni Marcus. Ano? What are you waiting for? Singhal ni Anne sa babae. Is this the kind of woman you want to marry, Marcus? Baling ni Roslyn sa binata. You better get out of here, or else you'll regret. You're getting into my nerves, Roslyn. Are you not ashamed of yourself? Tugon ni Marcus. Can't you feel how much I love you? Iniwan mo ko, tapos magpapakasal ka na? Saad ng babae. Mababanaag ang hinanakit sa tinig nito. I had loved you once, Roslyn. But you wasted it. And now that I found someone whom I want to spend my life with, you're creating chaos? Gusto mo bang ipagsigawan ko sa lahat na ayaw ko na?
Na ako ang nakipaghiwalay sa'yo, ha? Is that what you are waiting for? Nagtatagis ang mga ngipin ni Marcus. Bago pa nakapagsilita muli si Roslyn, ay dumating ang dalawang security ng hotel. Huwag ninyong hahawakan. Hayaan ninyo siyang umalis ng kusa. Saad ni Marcus sa mga ito, saka binalingan si Anne at inakay paalis. Naiwang natameme si Roslyn. Sumunod na rin si Nigel at si Meryl sa magnobyo. Dinala ni Marcus si Anne sa kwarto nila. Mahal, malumanay na sambit ng binata. Ikaw, gustong-gusto mo naman na ginaganon-ganon ka. Singhal ni Anne saka inirapan ang nobyo. Anong gustong-gusto? Nabigla lang ako. I can handle her. I don't want you to be in trouble. Tugon ni Marcus. Baka sa susunod magkapatong na kayo. Anne, you know how much I control myself not to claim you before our wedding. I am giving all the love and respect that I have. So please, stop being jealous. Seryosong turan ni Marcus sa kamaagap na nilapitan ang nobya at niyakap to make her feel relieved. I only want you. Sambit nito habang yakap ang nobya. Ramdam ni Anne ang sinseridad sa mga sinambit ni Marcus, pero hindi pa rin niya maiwasan na kabahan. Please, trust me. I'm done being playful. I will never hurt you because of other women. I will fight. I'm willing to sacrifice everything just for you. Madamdaming muling turan ni Marcus. Pumatak ang mga luha ni Anne sa mga oras na yon.